Okay. Dahil dito sa with regards nitong si Paduanong tanga at dito sa utering ni Fernandez na bobo, ayan, marami nang lumabas. Kayo dyan, lumabas yung mga kahayupan ninyo, kademonyuhan ninyo, at naging sanhi pa ng pagkakapatay dito kay Abante. Bakit ko sinabing pagkakapatay ni Abante? Dahil mayroong open letter at ang sinasabi nitong kapwa pastor ni Abante dyan sa Baptist, itinotoring na naming patay yang Mr. Abante na yan na wala namang ginawa yan kundi mangurakot maging dito sa aming simbahan. Kaya magmula ngayon, daig pa namin na ituturing siyang isa ng patay. At kung aming iisipin na yung kanyang pagkakalat diyan sa Kongreso, siya'y matagal ng patay, matagal na ring nabulok. Tingnan ninyo mga kababayan ng itsura nitong si Mr. Abante. Hindi ba't mukhang bangkay na? Hindi ba't mukhang patay na? Hindi ba't mukhang demonyo pa? Kaya napakarami talagang nangyari dito sa with regards ni Paduano na tanga. Ayan. Isa-isahin po natin yan. Hindi man po literal na ginilitan ng liig itong si Abante ng kanyang mga kapwa pastor sa kanilang relihiyon, ay daig pa nang siya ay ginilitan. Sinabi na nga nila na itinuturing na naming isa ng patay, isa ng malamig na bangkay, itong si Abante na mukhang bayawak. Ayan. At aming kinukundina na itong ganitong pastor na nagmanifesto pa sa Kongreso na ikinot pa niya yung pinatay sa pamamagitan ng bato. Sa kapanahunan ngayong Mr. Abante, kung nandito ka lang sa harapan ko, hindi kita papatayin sa pamamagitan ng bato, kundi papatayin kita. Yung hilahin ko ang dila mo, tapos gigilitan ko ang liig mo. Yan mga kababayan ang ating topic ngayon. Napakarami nang naisiwalat na lumabas na kagaguhan nitong mga animal na ito. Okay. Unahin na muna natin yung si Luistro na parang pinutol na drum at naging nakapilipinyana. Na kung saan ay kung makikita ninyo dyan, hindi sa akin galing itong salitang ito, kundi ito'y galing sa mga nagko-comment dito sa lahat ng mga videos ko. Sila ang may sabi na itong si Luistro, kung iyong pagmamasdan, isa itong drum na pinutol sa gitna, tapos sinuotan ng Pilipinyana, yan si Luistro. At ayon din sa kanyang kapwa mga abogado, kapag ang kausap nitong si Luistro ay bobo, magmumukhang matalino itong si Luistro. At kung ang kausap naman itong si Luistro ay matalino, daig pa nito ang hunghang na walang alam sa kanyang dinidiscuss bilang isang abogada. In short, ito ay bobo. Maliban dyan mga kababayan, itong si Luistro ay sasampahan na rin ng demanda at ipapadisbar nitong si ating Pangulong Duterte.
Dahil ito ay nagkup-kup ng isang kriminal. Siya ang nagtago ng kriminal. Nasa kasalukuyang hinahanap ng mga alagad ng batas na may warrant of arrest ang kanyang asawa. Itinago niya doon sa ibang lugar sa Batangas. Ano ang tawag doon? Obstruction of justice yan. Ginawa mo, Luis Ron. Palibasa wala kang utak. Ayan, madidisbar ka. No. Ito pa. Ganon din itong si Trillanes na wala ng bayad. Dahil dati nung presidente si President Duterte ay nag-iisa na lang ang bayad nito. Nasundan nung nakaraang hearing sa Quadcom sa sobrang takot sa kanyang pagkakaripas. Nagkahulog-hulog yung kanyang nag-iisang naiwang bayad. Kaya kasama ito sa demanda. Doon sa kanyang mga ipinapakalat na mga listahan daw kuno ng pera ni President Duterte. Ayan mga kaibigan, nakikita na natin ang naging resulta nitong with regards nitong si Paduanong Tanga at yung utering ni Fernandez na bobo. Ayan. Kaya mga kaibigan, magmula lamang ito noong kanilang ipinatawag si President Duterte, naglabasan na maging itong si Barbers. Lumabas na rin yung ito pala ang numero 1 nagpapakalat ng shabu. At katunayan, mga kaibigan, kalat na sa buong social media na ang ginamit nito na sasakyan na punong-puno ng droga ay mismong sasakyan niya at ang kasosyo nito mismong kapatid niya na gobernador ng Surigao. Ano pa ang nangyayari dito sa ating mga kabataan? Darating ang araw at malapit na baka itong mga kabataan natin ay magiging zombie na dahil sa kagagawan ng mga walang puso, mga walang kaluluwa na mga putang ina. Kaya mga kababayan, panahon na para kapunin na, para litsunin na itong mga animal na mga kongresista, lalo't higit yung mga kawatan na nandyan. Ito ang nagpapahirap sa ating bayan. Ito ang mga pumapatay sa mga pangarap ng mga kabataan. Ang mga ganitong klase ng politiko na nagkukunwaring sila ay makatao, pero ito pala silang lahat ay makasyabo. Isa pa mga kababayan, hindi na kaya nahiya. Kaya lahat ay lumabas na. Dahil lamang doon sa salita na madalas niyong naririnig kay Paduano na with regards. Dahil nga ito si Paduano na ito ay isang sapot. Dahil nga ito si Paduano isang bobo. Ganon din itong si Fernandez na isa't kalahati ang bobo, walang utak ang ulo. Kung mayroon man, ang laman ito ay taho na lamang. At dito pa mga kababayan, tingnan nyo naman ang itsura nitong nag-interrogate kay President Duterte. Ayan mga kababayan, makikita nyo na ito ay hindi normal na tao, kundi ito ay alien. Kung inyong mapapansin mga kababayan, yung kanyang buhok na kanya parang bunot na sinaklob sa kanyang ulo.
tapos may lakas pa ng loob na humarap dito kay President Duterte na kailangan sana na dapat sana bago siya humarap kay President Duterte at nagbida-bida, dapat sana ay pinaoperahan niya muna yung kanyang ngiwi dahil matindi na ang kanyang pagkangiwi. Or either dapat sana 3 oras bago ang hearing, nilagyan sana ng jack yung kabilang pisngi nito, kabilang bibig nito, para sa ganun kahit paano pumantay, ayan, nasobrahan ng ngiwi. Kaya dito, ibabalik natin mga kababayan, dahil lamang sa with regards nitong si Paduanong tanga at dahil lamang dito sa utering ni Fernandez na bobo, ayan, lumantad na yung mga alien. Nakagaya nito. Hindi ko alam. Hindi ako natatawa mga kababayan. Kundi pinapakita ko na lang sa inyo, bahala na kayo kung magkaigit-igit kayo sa kakatawa. Pero ako mga kababayan, hindi ako natatawa sa mga itsura ng itong mga ito. Bahala lang kayo kung kayo ay tumawa ng tumawa hanggat gusto nyo. Kung ito ay nakakatawa, ibuhos ninyo mga kababayan upang sa ganon, ang pagtawa ay nakakabata. Dito nyo ibuhos ang inyong katatawanan, ang inyong pagtawa na walang hanggan upang sa ganon ay bumata kayo. Ayan. Tanggalin na natin mga kababayan ay baka mamaya mapasama pa ako sa tatawa. So, ayan ata. Kung hindi ba naman mga taraidor itong mga taong ito, habang nag-hearing pala itong mga animal na ito, nandyan na pala yung ICC sa opisina ni St. Peter. Yan po yung bagong pangalan ngayon ni Tambaluslos. Para lang po sa inyong kalaman, para lang po sa ating mga kababayan dito sa buong Pilipinas na ang pangalang bago ngayon ni Tambaluslos ay St. Peter. Kaya po St. Peter ang pangalan niyan dahil ito po ay mapagbigay ng ayuda. Kaya siya po ay tinaguri ang St. Peter ng kademonyuhan. Kung hindi ba naman mga tanga at mga bobo itong quadcom na ito, hinayaan nilang malulubog sa kahihiyan ang ating bansa dahil dyan sa mga ICC niyan. Kayo dyan sa Supreme Court, tinatawagan ko ng pansin. Hagupitin nyo na itong quadcom na ito dahil kayo mismo ang unang-unang maapektuhan, unang-unang tatanggap ng matinding kahihiyan dahil kayo ang nandyan sa Supreme Court. Ang pambabastos itong mga St. Peter na ito na pinapasok dito ng ICC, kahihiyan ng buong Pilipino. Palibhasa itong St. Peter na ito na bagong pangalan ng Tambaluslos ay isa ring tanga, matalino lang ito kung magnakaw itong animal na ito, kasama niya yung isang congressman na mukhang kuhol. Kaya nga mga kaibigan, kung sino man ang makakakita kung saan silang lugar niyan, mangyaring ipagbigay alam sa akin. Dahil ako mismo ang pupunta diyan dahil gusto kong lahat ng mga kawatang ito ay gigilitan ko na ng liig. Hanggat hindi mo nalilipo ang mga tao nito, mga kababayan, mananatili kayong maghihirap, mananatili kayong gutom dahil dito sa mga sobra-sobrang pagnanakaw nitong mga politikong mga kawatan.
Ayan. Ulitin ko lang po. Kapwa pastor nito si Abante ang nagtakwil na sa kanya. At itinuring na nga siyang isa ng patay. Itinuring na siyang isa ng malamig na bangkay. Itinuring na siyang parang manyakol. May nakakatawa ba doon, mga kababayan? Sige, tumawa lang kayo ng tumawa. Yan naman po ay libre. Maliban doon sa babata kayo, pag kayo tumawa ng tumawa, sige lang, huwag niyong pigilan, mga kababayan, na pagtawanan itong si Abante at pagtawanan itong si Paduano, pagtawanan itong si Fernandez. Sige lang, ibuhos nyo ang inyong pagtawa upang sa ganon ay bumata kayo at gumanda. Nalimutan ko na yung ating introduction na sa lahat ng mga kawatan, ng mga politiko, magkamatay na lang kayong lahat. At dito naman sa aking mga bashers, pumangit na kayo hanggat gusto nyo, ikamamatay nyo na kayo ay pangit. Mamamatay kayong mga pangit. At siyempre, dito sa lahat ng mga subscriber ko, followers at mga viewers, malapit na, on the way na, yung mga biyaya, mga blessings na ibabagsak sa inyo ng ating Panginoon. Ako ang may sabi niyan. Hindi na pwedeng baliin yan. Maliban doon, yung dating mga pangit kong mga subscriber ngayon, kitang-kita nyo na ang malaking pagkakaiba. Dahil lahat ng mga subscribers ko ngayon ay magaganda at mga gwapo na. Hindi kagaya nitong mga nandyan sa mga quadcom na yan. Ang papangit ng mga itsura. Mayroon diyan mga mukhang daga na, may mukhang ulupong pa, may mukhang bayawak pa. Kaya ang sinasabi ko, mga kababayan, ipakalat yun na. Itong aking sinasabi na kapag ka nag-subscribe sa Birana Live Studio TV, hindi ka lang gaganda, hindi ka lang gugwapo, tatalino ka pa. Hindi ka gaya rin nitong mga nandiyan sa quadcom na yan, ang bububo ng mga animal na ito. Ganyan namin isinasalarawan ang mga lahat ng nandyan sa Kongreso na isa kayong lahat dyan. Halos mga bubo at mga tanga. Kaya mga kababayan, inuulit ko lang, i-forward na ito sa kanila itong aking video ito. Natanggapin na nila yung aking paghahamon dito para sa ganun mabawasan na yung mga kawatan sa gobyerno. Ang papangit na nga kayo, wala naman kayong hindi nga kayo masabing itsurang tao. Pero bakit ayaw nyo pang bawiin sa pagiging maganda ang puso ninyo? Ang papangit na ninyo, ang papangit pa ng ugali ninyo, mga demonyo nga talaga kayo. Yan dapat ang ituro mo dyan, Mr. Abante. Habang humihinga ka pa. At dahil matapos kang patayin itong iyong mga kapwa pastor, magturo ka na ng kademonyuhan dahil isa ka ng demonyo. At kapag ka nagkita tayo, Pastor Abante or Mr. Abante, sasabihin ko sa iyo ng tahasan, hindi ka na makakaabante bagkos itutulak kita paatras
hanggang ikaw ay matipit diyan sa pader. Para sa ganon, hindi ka lang magmukhang buaya, magmukhang pinitput ka pa na arena. Tandaan mo ang mukhang ito, Mr. Abante. Dahil kung sino man ako'y hindi ko malaman. At kung sa pagsilong ko'y pinatama sa aking pagkataong pagkakasama ng aking mga magulang, patawarin ako ng Diyos. Subalit magdurusa ang dapat na magdusa. Ako, si Junior Birana, ang bandido ng Mindoro. Sa lahat po ng aking mga subscribers na may mga sakit, may mga problema sa buhay, sana Panginoon, ngayon din ay pagalingin mo sila, tanggalin mo na po ang mga problema nila upang sa ganon ay malugod sila makapaglingkod sa iyong banal na pangalan. Maraming salamat, Panginoon. At siyempre, ano nga ba yung lagi kong sinasabi rito kapag tapos na ako magdadaldal? Ayan, mahal na mahal ko po kayo lahat. Ayan.